Hello mga ga, for today's video ay share ko naman sa inyo yung pang-display ko dito sa aking bakery, yung tinatawag po natin na double chocolate cheese bread. Malambot na pangmasang timplada at madali lang po itong gawin, kaya simulan na po natin. Ang una po natin ditong gawin ay gawin po natin yung ating chocolate streusel or yung ating pang-toppings. Meron po tayo ditong harina, asukal at cocoa powder at maglagay din tayo dito ng powdered milk. At i-mix lang po muna natin ito at nang na-mix na, ilagay na po natin dito yung ating margarine. At i-mix lang po talaga natin yan, piga-pigain lang po natin or kuskusin lang po talaga natin hanggang sa magkaroon po tayo dito ng mga medyo maliliit na bilog-bilog ng ating crumbs dito. Ito lang kapino mga ga, yung ating crumbs dito sa ating streusel or toppings. At isit aside lang muna natin ito. Ngayon ay gagawa na po tayo ng ating dough. So dito sa ating dough, meron tayong harina, yes, bread improver at powdered milk. Yung mga sukat ng ating mga ingredients ay nasa video screen lang po natin. Gagawa lang po tayo dito ng maliit na wheel sa gitna. Ilagay natin dito yung ating asin at yung asukal, vanilla extract at yung ating malamig na tubig. May yelo pa nga mga ga yung ating tubig eh. Yes mga ga, ito lang po yung ating mga ingredients ng ating dough. Ay napakasimple lang at napangmasang timplada lang po talaga. Kayo ay pwede naman kayo magdagdag dito ng itlog, pwede din evaporated milk imbis na tubig. At ilagay na po natin dito yung ating margarine. Pwede din gumamit tayo dito ng shortening ha. Pwede ding hatiin natin. Kalahating margarine, kalahating shortening. At pwede talaga kayong magdagdag dito ng kaunti lang po na tubig kung sa tingin po ninyo ay masyado lang dry or matigas lang po yung ating dough. Dagdagan po ninyo ng kaunti lang po na tubig. At mga ga, pwede talaga na masahin nyo ng manumano ang inyong dough hanggang sa mapakinis po ninyo yung ating dough. Itong aking dough mga ga, ay dinaan ko po ito sa aking dough roller machine at pinutol ko lang po ito sa 30 grams. At pagkatapos ko yung putulin lahat, ay diniretso ko na yan pinigura ng pabilog. At pagkatapos ko yan pinigura ng pabilog, ay diretso ko na yan palaparin at lagyan ko lang dito ng palaman na cheese. Meron po ako ditong delikay sobra ng ating cheese, ay hiwain ko lang po ito ng mga pahaba lang. At hindi lang po ito masyadong malaki yung aking cheese, ay maliit lang po ito kasi mura lang naman yung aking bentahan dito. At dito palaga sa ating dough na kalahating kilo ng ating harina ay nakaputol po pala tayo ng 33 piraso. At sa mga wala pa po talagang experience na gusto ditong matuto kung paano po natin ito balutin, ay tingnan nyo lang pong ginagawa ko mga gao. At pagkatapos nating malagyan lahat yan ng palaman, ay agad na po natin yung basain ng tubig at pagkatapos ay ilagay or ilublob po natin dito sa ating ginawang streusel. At yung ating plancha na paglalagyan po natin or yung pagsalansanan po natin ay banyahan lang po natin yan ng shortening or di kaya margarine. At pag medyo basa na at malaki na yung grano or yung crumbs ng ating streusel mga ga, ay madali lang po yan. Lagyan lang po natin ng harina at muli po natin yang haluin. Muli po natin yang kuskusin. Ayan na mga ga, nagpino na ulit yung kanyang crumbs. At yung ginawa po natin na chocolate streusel or yung ating toppings ay tamang-tama lang po talaga sa ating half kilo na harina. At bago po natin ito lutuin yung ating dough, ay palsahin muna natin ito ng 2 hanggang 3 oras. Depende din sa ating room temperature. At ito na mga ga, naluto na. Naluto ko lang po ito sa loob ng 15 minutos sa 180 degrees Celsius ng init ng ating oven. Malambot mga ga at masarap na chocolate talaga yung lasa ng ating streusel. Maganda talaga ito mga ga sa mga mahilig sa chocolate. At hanggang dito lang po yung ating video recipe ng ating tinapay. Magkita-kita po tayong muli. Ito po inyong Kainday. Bye-bye!